So, ganito po mga kapatid, kung ikaw ay nagbalik loob na kay Allah, iwasan mo na yung mga maling kaibigan mo. At doon ka na makipagkaibigan sa mga taong matutuwid na nagsasabuhay sa Islam. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, tunay na ang gabay at patnubay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang siyang pinakadakila, pinakamalaki na biyaya na ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya magpasalamat po tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang po tayo sa kaniyang mga ginabayan. Pagkatapos nating pasukin ang pananampalatayang ito, kailangan natin magsumikap para hindi mawala sa atin ang biyayang ito. Kailangan nating maging matatag. Kailangan po natin magpakatatag. Kasi ang basihan mga kapatid ay kung ano tayo, kung ano ang sitwasyon natin. Sa sandaling tayo ay babawian na ng buhay. Pagkatapos nating yakapin ang relihiyong Islam, dadatnan tayo ng mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring sa pamamagitan ng ating mga mahal sa buhay, maaring sa pamamagitan ng ating mga asawa, sa pamamagitan ng ating mga anak, sa pamamagitan ng kayamanan, sa pamamagitan ng mga relative natin. So, kailangan po natin maging matatag. Ang mga ulama na nagsumikap para tayo magabayan, mapatnubayan sa relihiyong Islam, para tayo ay maging matatag sa relihiyong Islam. Meron silang mga naipangaral sa atin na sa pamamagitan nito ay magiging matatag tayo insyaallah sa relihiyong ito. At ito ang tatalakayin natin sa khutbang ito. Ang mga pamamaraan para tayo ay maging matatag sa relihiyong ito. Una mga kapatid na pamamaraan, epektibong pamamaraan para tayo ay maging matatag sa relihiyong ito. Kasratud du'a. Ang pagpaparami ng panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi po natin panalangin kay Allah. Ya Allah, pagkatapos mo akong gabayan sa relihiyong ito, huwag niyo po akong hayaang ako ay maligaw. Huwag niyo po akong hayaan ako ay mawala sa relihiyong ito. Maging ang propeta ay lagi siyang nananalangin. Lagi siyang nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay at patnubay. Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. O Allah, sa malapit-lapit na kahulugan, panalangin ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam. O Allah, na kumukontrol sa lahat ng mga puso, kumukontrol sa mga puso. Sabbit kalbi ala dinik, patatagin niyo po ang aking puso sa iyong relihiyon. Propeta na po yan, nananalangin ng gabay at patnubay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa kaya tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam na sobrang napakahina ng pananampalataya kay Allah. So, dapat lagi po tayong manalangin kay Allah na tayo maging matatag sa relihiyong ito. Pangalawa mga kapatid na epektibong pamamaraan para tayo maging matatag sa relihiyong ito, al-inayatu bil Quran. Pahalagahan po natin ang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-aralan po natin ang aklat ni Allah, ang banal na Quran. Basahin po natin ang banal na Quran at pagmuni-munihan po natin ang banal na Quran sa ating pagbabasa. Ay unawain natin ang mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Sa malapit-lapit na kahulugan, ito ang aklat Quran na aming ibinaba o ipinahayag sa iyo o Muhammad, tigib ng pagpapala upang kanilang mapagnilay-nilay ang mga ayat o babala nito at upang makaalala ang mga nagtataglay ng pag-uunawa. Ang Quran mga kapatid, ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala
Para atin itong basahin at pagnilay-nilayan, unawain at isabuhay ang napapaloob dito mga kapatid. So kabilang sa epektibong pamamaraan ng pagpapakatatag sa Islam ay ang pagpapahalaga sa banal na Quran, pag-aralan natin, basahin natin, unawain natin ang mga napapaloob dito at atin itong isabuhay. Kabilang din sa mga epektibong pamamaraan ng pagpapakatatag sa relihiyong ito mga kapatid sa Islam ay ang qiraatu siyarin nabiyin. Ang pagbabasa, pag-aralan natin ang mga kasaysayan, mga kwento ng mga propeta. Mga kasaysayan, kwento ng mga ambiya, mga rasul na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag mayroon tayong kwento na binabasa, hindi malayo na tayo ay maapektuhan sa mga kwento na ito. Mayroon nga nagbabasa nobela Nagbabasa ng mga kahit na puro kasinungalingan lang na mga kwento ay napapaluha dahil siya ay naapektuhan dito. So ang tao, kung ano ang mga kwento, pinag-aaralan niyang kwento, pinabasa niya mga kwento, siya po ay naapektuhan dito. Kaya nararapat sa isang tao na ang mga kwento na kanyang binabasa, pinag-aaralan ay ang mga makatotohanan ng mga kwento, mga makabuluhang kwento, gaya ng mga kwento ng mga propeta, mga kwento ng mga sugo, na ito ay tigib, punong-puno ng mga aral, gaya ng pagkakasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sa malapit-lapit na kahulugan, katiyakan sa kanilang mga kasaysayan ay mayroong mga kapupulutang aral para sa mga taong nagtataglay ng pag-uunawa. So mayroon pong mga aral na mapupulot sa pag-aaral, pagbabasa sa mga kwento kasaysayan ng mga mahal na mga propeta, mga sugo na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung paano sila naging matatag. Sila po ay mga taong malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sila na mga malalapit kay Allah, nakaranas na mapagsubok, tayo rin mga kapatid, makakaranas din po tayo na mapagsubok. Kaya sa pagbabasa, sa pag-aaral sa mga kwento, mga kasaysayan ng mga propeta, ay makakakuha po tayo dito ng mga aral na magiging pinanghuhugutan natin para tayo ay maging matatag sa pananampalatayang ito. Nargobyado ka dahil lang sa iyong pag-Muslim, hindi na naging mabuti ang pakikitungo sa iyo ng iyong mga magulang dahil hindi pa sila mga Muslim, halimbawa. O kaya, iniipit ka, ginigipit ka ng iyong mga kapatid, mga relative dahil sa ikaw ay naging Muslim at sila ay nananatili sila sa kawalan ng pananampalataya kay Allah. Marami po yan sa mga kapatid natin mga balik Islam na kung saan ay sinusubukan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanilang mga relative. Dahil sa sila ay naging Muslim, ginigipit sila ng kanilang mga relative. Mga kapatid, basahin po natin, alamin natin, pag-aralan natin ang mga kwento ng mga propeta alaihimus salatu wassalam. Hindi lang ang pamilya, bagkus ang buong lugar. Mga taong hindi ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nakakaranas dito ng mga masasakit na mga salita, mga masasakit na mga pakikitungo sa kanila. So kabilang po ito sa mga pamamaraang pagpapakatatag, sa pagpapakatatag sa relihiyong Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kabilang din po sa mga pamamaraan para tayo maging matatag sa relihiyong ito ay ang muhasabatun nafs, evaluation. Evaluate natin ang ating mga sarili. Kung ikaw, sakali mang dumating sa iyo ngayon ang angel of death, malakul maut, para paghiwalayin ang iyong katawang lupa at ang iyong kaluluwa, handa ka na ba? Sapat na ba? Sapat na kaya ang iyong mga pagsamba kay Allah para ikaw ay maligtas? Para angkinin mo ang awa, pabor ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay nang ikaw ay makapasok sa kaniyang paraiso. So, lagi po nating evaluate ang ating sarili. Lagi po nating tingnan ang ating mga gawa. Lagi nating tanungin ang ating mga sarili.
Kung mamatay ka ba ngayon, aking sarili, sapat na ba ang iyong mga pagsamba kay Allah? Para nang sa ganun, ay mapunuan natin ang ating mga pagkukulang. Kabilang sa mga epektibong pamamaraan para tayo maging matatag sa relihiyong ito, mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ay ang an nattakhidha asy-syaitana aduwwan lana. Dapat ituring natin si Satanas bilang ating kaaway. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Inna asy-syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Katotohanan, si Satanas ay isang kaaway para sa inyo. Kaya siya ay inyong ituring bilang kaaway. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Siya ay nag-aanyaya lamang sa kaniyang mga kampon upang sila ay maging kabilang ng mga maninirahan sa naglalagablab na apoy ng impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Suhbatus salihin, kabilang sa pagpapakatatag sa relihiyong Islam. Piliin po natin ang mga tamang kakaibiganin. Maghahanap man din tayo ng kakaibiganin, doon tayo sa mga tama at maganda yung impluensya na may dudulot niya sa atin. Meron po kasi tayong nature na kung sino yung lagi natin nakakasama, ay naapektuhan dito yung ating pag-uugali, ating behavior, ating gawain. Kaya nga, sa aral ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa kaniyang mga aral, sa malapit-lapit na kahulugan, ang tao ay nakadepende sa kung ano yung kanyang kinakaibigan. Kaya't piliin ninyo ang inyong kakaibiganin. Ibig sabihin, ang tao, kung ang kanyang kinakaibigan ay mabuti, hindi malayo na maapektuhan din siya ng kabutihan ng kanyang kinakaibigan. At ilan nga ba sa mga tao ang naging matatag dahil lang sa pakikipagkaibigan sa mga matutuwid na mga tao? Nakipagkaibigan sa mga taong lagi sa masjid, ayon, naging lagi na rin siya masjid. Nakipagkaibigan, nakipag-connection sa mga markaz Islami, mga Islamic Center, nakikisama sa pagdidistribute, kahit man lang doon sa pagdistribute ng mga pamphlets, ayun, naging matatag dahil sa ang kanyang piniling mga kaibigan ay mga taong matutuwid na naghihikayat sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang po ito, mga kapatid, sa epektibong pagpapakatatag sa relihiyong Islam. Ilan nga ba sa mga taong naging swail dahil ang kanilang mga kinakaibigan ay mga swail? Naging bastos yung kanilang pakikitungo sa mga tao dahil ang kanilang mga kinakaibigan ay bastos sa pakikitungo. Tingnan niyo mo, mga kapatid, pag ang iyong kaibigan ay lagi nagsasalita ng mga masasamang salita, hindi ka na rin mahihiyang magsalita ng masasamang salita. Pag ang iyong kaibigan ay libakero, hindi ka na rin mahihiya na maging libakero ka. Kasi yun ang kinakaibigan mo eh. Pero ang iyong kinakaibigan ay matuwid, mahihiya kang gumawa ng kasamaan. Kahit yun lang, napakalaking bagay na yun, mga kapatid. So mga kapatid sa Islam, kabilang sa epektibong pagpapakatatag, paraan ng pagpapakatatag sa relihiyong ito ay ang piliin po natin ang mga kakaibiganin natin. Kung ikaw nag-Muslim ngayon, pues yung mga dati mong kaibigan na bad influence, masama yung kanilang influence sa iyo, iwanan mo na sila. Kaibiganin mo ay yung mga taong mga Muslim, nagsasabuhay sa totoong turo ng Islam, yun na ang kaibiganin mo. At kaya marami, mga kapatid, mayroong mga tao na nagbabalik Islam, halimbawa nagmo-Muslim, dahil sa hindi pa nila iniiwasan yung mga kapatid nila noon, yung mga kaibigan nila noon, mga barkada nila noon. Kung siya ay gangster, hindi pa rin siya tumutiwalag sa mga gangs na ito, nakikisama pa rin siya sa mga barkada niya na mali, bad influence yung kanilang naidudulot. So, kahit na nag-Muslim, hindi malayo na bumalik pa rin siya sa dati niyang kalagayan sa kawalan ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganito po, mga kapatid,
Kung ikaw ay nag-Muslim na, nagbalik Islam, iwasan mo na yung mga maling kaibigan mo. At doon ka na makipagkaibigan sa mga taong matutuwid na nagsasabuhay sa Islam. Mujahadatun nafs, mga kapatid, i-jihad po natin, digmain po natin ang ating mga self-desire na hindi sinasangayunan ng kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Ngunit para sa sinumang kinatakutan ang pagharap sa kinatatayuan ng kaniyang Panginoon at tinimpi ang sarili mula sa bawal na pagnanasa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Kaya katotohanan ang kaniyang kanlungan ay ang paraiso. Pangwalo at huling na itala natin, mga kapatid, epektibong paraan ng pagpapakatatag sa reliyong Islam ay ang talabul ilm, al-inayatu bil ilm, ang pagpapahalaga sa kaalaman. Wallahi, mga kapatid, ang ilm, ang kaalaman ay liwanag. Sa pamamagitan ng liwanag na ito ay hindi ka nagdadalawang isip, hindi ka naguguluhan. Madali mong makita iyong katotohanan bilang katotohanan. Madali mong makita ang kabuktutan bilang kabuktutan. Lalong-lalong na sa panahon natin ngayon na naglipa na ang mga fitna, mga maling mangangaral, mga maling aral na ipinapakalat. Ang dami mga bid'a, mga kaligawan na turo na ipinapakalat. So ano yung magiging sandata natin dito, mga kapatid, para tayo maging matatag sa totoong relihiyong Islam? Ang kaalaman, mga kapatid, wallahi lazim. Hanggat hindi natin matutunan ng Islam, hindi natin kailanman mapaghihiwalay ang katotohanan at ang kamalian. Kaya wag sabihin ng tao na hindi man lang nakapag-aral sa Islam, wag niyang sabihin na kukunin ko ang tama at iwanan ko ang mali. Paano mo kukunin yung tama kung hindi mo naman alam kung ano ang tama? Paano mo iiwasan ang mali kung hindi mo naman alam kung ano ang mali? So, dapat pag-aralan po natin ang relihiyong Islam nang sa ganon tayo ay maging matatag sa relihiyong ito. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ika ang magustuhan sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan, siya'y mapabuti, ipapaunawa sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang relihiyon. So ang sitwasyon na ikaw ay nag-aaral, ikaw ay nakikinig sa mga ulama, ikaw ay nakikinig sa mga pangaral ng mga ulama, ikaw ay nagsusumikap na matutunan ng Islam, wallahi napakalaking dalil, napakalaking pruweba ito. Ikinalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay mapabuti. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, naway patatagin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa relihiyong ito, at huwag na tayong hayaang madatna ng kamatayan maliban na lamang na tayo ay nananatili sa pananampalataya sa Kanya.